Okay nga, magandang araw muli mga kababayan. Ito pag-usapan natin tilang nako-corner na itong mga kapatang dito sa may kongreso. Yan, unti-unti maraming na nagsasalita. Itong si Toby Tiangco, mga kababayan, nagsasalita na rin patungkol sa mga kontratista dyan sa kongreso kung saan talagang ginagamit nila yung pera ng bayan para sa kanilang mga negosyo, mga contractor dyan. Grabe pala talaga mga kababayan. Matindi yung mga pasabog ngayon. Dito na rin mga kababayan, nung nakarang araw o kahapon lang, nag-privilege speech itong si Congressman Isidro Ungab. Talagang binulgar niya rin itong mga anomalya sa may 2025 budget. Kung saan may mga siningit itong mga kongreso na itong mga congressman na to. Grabe mga kababayan, talagang billion pera ang ninanakaw nila ngayon mga kababayan, hindi lang milyon, billion. Kaya dapat talagang magkaisa na yung mga matinong kongreso, ang mga congressman na matino, meron sa tamang pag-iisip. Patalasigan nila si Martin Romualdez mga kababayan, kasi habang nakaupo yan si Martin Romualdez yan sa kongreso bilang speaker, gugulo ang bayan natin. Patuloy pa ang pagnanakaw. Kasi ang maganda ngayon dito mga kababayan, pati ang Senado nagsasalita na rin, lalo si Senator Marcoleta. Yan, pinag-uusapan na yung mga tulay na bumagsak, na kung saan talagang napakarupok pa lang, mga maraming tulay sa Mindanao na bumagsak dahil nga mapakababang kalidad, dahil nga tinipid ang budget, dahil ibinulsa. Kaya ito mga kababayan, at sana tuloy-tuloy na to magsalita ang ating mga Senado, imbestigahan yung mga korupsyon, lalo na yung DPWH na kung saan talagang talamak yung korupsyon dyan. At tuloy-tuloy magsalita itong mga congressman natin, yung mga matinong congressman natin, itong si Nabotas sa Congressman Toby Tiangco, si Davao Congressman si Isidro Ungab, at marami pa mga congressman, mga babae na matino. Sana magsalita na sila, ibunyag nila yung mga ginagawa nito nila Martin Romualdez, itong si Saldico, yan mga kasabwat yan sila may utak niyan mga babayan, yun ayon sa nababalitaan natin, naririnig natin mismo sa mga congressman na sila talagang may utak nitong anomalya sa mga manipula sa budget ng 2025. Ito papasok na naman yung 2026. Sana hindi na mangyari yan. Kaya nga ang nais ng Senado ay maging live, habang pinag-uusapan ng kung bycam, maging live para bukas sa mga publiko, sa taong bayan, itong budget natin sa 2025. Ayan, mga kababayan, hihiram natin ang video ni General Viewpoint. Pakinggan po natin ang kanyang balita na patungkol nga dito sa pinag-uusapan natin. Okay, let's go. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Cathy Binag. Sabi niya, palitan na ninyo kasi abuse of power na din talaga. Okay, sinare ni Cathy Binag ang post ng Inquirer.net. Hamon ito ni Congressman Toby Tiangco kay Saldico, and of course kasama na rin kay Speaker Martin Romualdez. Ito, Nabotas Representative Toby Tiangco welcomes proposal to abolish the small committee in budget deliberations, but challenges former Appropriation Chair and ako Bicol Representative Elisaldico to show all amendments done by the small committee for the 2025 budget. Wow! So, good news ito kung may proposal, kung papayag ang mga mambabatas na i-abolish na yung small committee dahil ito yung tinatawag na Third Congress. Okay? Yan, pag-usapan natin mamaya. Bakit Third Congress? Tiangco, who was one of the first lawmakers to call to abolish the small committee, says, kung hindi nila ilalabas yan, mga amendments, lokohan lang ito. We cannot move forward and simply forget
the wrongdoings of the past. We have to uncover the sins of the 2025 budget. Wow! May pag-asa pa tayo, mga kaibigan, sa katauhan ng mga kongresistang ito. Congressman Toby Chanco, Congressman Isidro Ungab, Congressman Pulong Duterte, Congressman Albi Binetes, sino pa yung mga nagsasalita na laban sa leadership ng Kamara. So, small committee, third Congress ang tawag niyan. So, ang Kamara, meron silang sariling version ng budget bill. Ang Senado, meron ding sariling version ng budget bill. Ngayon, i-reconcile yung dalawang version. Ang nagre-reconcile dyan, bicameral conference committee ang tinatawag. Then mamaya, meron pang small committee. Yung small committee, ang paniniwala ng marami, itong si Congressman Tiangco, yan na ang nagsisingit. Yan na yung, di ba may blank items na nakita sa BICAM noong 2025 budget? Baka ito ng small committee, yun ang nag-fill in the blanks. Baka lang walang kung natuloy sana ang oral argument sa Supreme Court, malalaman natin. Sayang, naka-schedule na noon April 1, 2, and 3. Biglang cancel, wala na. Ngayon, wala na. So, anong buwan na yun? Agosto. Third quarter na. Wala na, 80%, more than 80% nang na-release sa 2025 budget. Kaya parang wala na tayong aasahan na makorek yung 2025 budget. Kasi na-release na So, ito na lang ang habol ni Congressman Tiangco, which I agree na let's uncover the sins. Ipakita nila yung lahat ng amendments na ginawa ng small committee bago ito tuluyang i-abolish kung ma-abolish ba. Kaya lang, tingin ko, baka ma-abolish na ito dahil no choice na sila. Na checkmate na sila. Kung sa chess pa, wala na silang ibang magagawa dahil taong bayan talagang umaaklas na. Dismayado. Kaya ang pagkadismaya ng taong bayan pinakita sa resulta ng eleksyon noong May 20, itong katatapos lang na eleksyon. Talo ang administration candidates. Nalampaso. 12-0 ang kanilang tinatarget. 5 lang ang lumusot sa kanila. Nagising sa katotohanan ng Pangulo. Kaya sabi niya sa SONA, ibebeto ko ang budget for 2026 kung gawin nyo pa ang ginawa nyo noong 2025. Debaling reenacted budget. Ngayon. Lumalambot na ang Kamara. Kuwan na daw. Nung sabi ni Speaker Martin Romualdez, biglang bumait. Makialam kayo, makinig, manood dahil pera nyo ito. Parang totoo. Ano pa? Mayroon silang resolution ba yun na makialam? Yung mga NGOs daw mag-participate. So, tingnan natin kung totoo ba na yung bicameral conference committee deliberation public. Tapos, maganda nga, ulitin ko, kung i-abolish na itong small committee dahil dito nagsisimula ang problema. Kaya, the worst budget in our nation's history. Sabi, So, pinirmahan naman ng Pangulo. Kunuhay, pinag-aralan, binito, kakaunti naman yung binito. Wala rin yung parang lumalabas na nagpuyat sila.
Wala ring nangyari. Ang dami pa ring lumusot ng mga insertions. So ngayon, nagkakaproblema sa flood control. Na to a point, grabe ang presidente, wala na tayong magagawa. Baguhin nyo na lang pag-iisip nyo, ito na ang new normal. Wala na, defeatist na ang presidenteng ito. Tapos, mamaya sasabihin lang niya pala na mga magnanakaw kayo. Mahiya naman kayo. Nag-inspect ako sa inyong mga flood control projects, mga palpak at mga guni-guni. Iyan ang magandang pakinggan. Ang masamang pakinggan, yung wala na daw yung magagawa, tanggapin na lang natin new normal. Ang pangit pakinggan. So, antabayanan natin anong mangyari sa investigasyon. Sabi ng Pangulo, hindi daw DPWH ang mag-iimbestiga, which is good. So, sino kaya mag-iimbestiga? Ngayon, nagsimula na yung Kongreso, Kamara, nag-iimbestiga na sila. Imbestigan nilang kanilang mga sarili. No way. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Okay.